Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 21. Ano? Dalawang rank 5 martial arts. Si Yezang at ang apat na matatanda ay tumayong lahat. Ang bawat rank 5 martial art ay napakamahal. Kung ito ay isang bihirang martial art, ang presyo ay mas mataas pa. Ang Ye Clan ay isa sa apat na dakilang angkan ng Lianian City. Gayunpaman, iilan lamang ang ikapitong ranggo na martial artist sa clan, na siyang apat na matatanda sa harap ni Yezuan. Sa orihinal, may isa pang elder, na siyang lolo ni Yezuan, ang ama ni Yezang. Gayunpaman, dahil sa mga lumang pinsala, namatay siya maraming taon na ang nakalilipas. Bagamat si Yezang ang pinuno ng Ye Clan, ang kanyang lakas ay hindi umabot sa ikapitong ranggo ng martial path. Nasa ika-6 na ranggo lamang siya. Gayunpaman, ang mga martial artist ay karaniwang natututo ng martial arts mula sa mas mababang antas. Halimbawa, ang mga martial artist sa ikapitong ranggo ay karaniwang natututo ng ranggo 6 na martial arts dahil mas madaling maunawaan at makabisado. Kung gusto ng isang tao na matuto ng martial arts na may parehong ranggo, kakailanganin ng maraming oras upang magsanay at ang mga resulta ay hindi magiging maganda maliban kung ang isa ay isang henyo. Ang backbone ng Ye Clan ay ang ika-6 na ranggo ng martial artist. Sa makatuwid, ang rank 5 martial arts ay angkop para sa kanila. Kinuha ni Yezang ang 2 libro mula kay Yezuan at Bamulong, Gale Sword Art and Galopang Steps. Ang 2 martial arts na ito ay hindi pa kailanman lumitaw sa Lianian City. Haha, hindi masama, hindi masama. Ang 7 milyong tael ay ginastos ng husto. Ito ay magpapataas ng kabuuang lakas ng Ye Clan. Hinaplos ng pangalawang matanda ang kanyang mahabang balbas at tumawa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang pagtawa ay biglang tumigil. Sorry, ayokong ibigay itong 2 martial arts sa clan. Gusto kong ibenta sa clan. Fixed price, 2 million taels of silver. Mabagal na sabi ni Yezuan. Gusto mo bang ibigay niya ang martial arts na hirap niyang nakuha? Hindi pagkakataon. Kung gusto mo, bilhin mo sila ng pera. Masyado siyang naging snob dahil sa insidente ng pagiging abandonado niya. Ito ang itinuro sa kanya ng Ye Clan. Bastos ka, adik ka ba sa pang-blackmail? Agad namang sambat ng pangalawang matanda. Second elder, nagkakamali ka. Ang 2 martial arts na ito ay hindi pa lumitaw sa Lianian City. Kung ibebenta ko sila sa auction house, tiyak na gagastos ang ibang clans ng higit sa 2 milyong tael ng pilak para bilhin ito. Gayunpaman, ibinebenta ko sila sa clan dahil ang apelyido ko ay Ye. Bukod dito, malayang maipapasa ang martial arts. Ang Ye Clan ay maaaring gumawa ng kopya at ibenta ito sa Lin Clan. Tiyak na mababawi natin ang malaking halaga. Mabagal na sabi ni Yezuan. Sa anumang kaso, tinansya niya na ang Ye Clan ay tiyak na gagastos ng pera para bilhin sila. Ito ay tiyak na isang kumikitang negosyo. Pero itong 2 martial arts na ito ay hindi pa nasusubukan. Hindi ko alam kung totoo o peke. Sabi ni Yezang na may pagdududa. Natutunan ko na sila. Tiyo, manood ka. Sa sandaling matapos magsalita si Yezuan, agad na kumislap ang kanyang figure at tumakbo sa lobby. Ang bilis-bilis, parang naabutan ako. Nanlaki ang mga mata ni Yezang. Siya ay nasa ika-6 na yugto ng martial path at alam din ang pamamaraan ng paggalaw sa ika-5 baitang. Gayunpaman, nadama niya na ang diskarting ito ng paggalaw sa ika-5 baitang na tinatawag na Galopang Steps ay mas mahusay kaysa sa isa sa kanyang pamilya. That was the Russian Steps. This is the Gale Sword Art. Sigaw ni Yezuan at ipinakita ang 2 galaw ng Gale Sword Art. Gale Slash at Gale Triple Thrust. Good, good. 2 million taels of silver is definitely not a loss. Malakas na sigaw ng unang matanda. Ngayon, sigurado siyang nahihigitan ng talento ni Yezuan ang lahat sa Ye Clan. Walang sinuman sa buong lungsod ng Lianian ang makakapantay sa kanya. Talagang sulit ang paggastos ng 9 milyong tael ng pilak para mag-alaga ng isang sobrang henyo. Mabuti, Yezuan, bibilhin ng Ye Clan ang 2 martial arts na ito sa kabuuang 9 milyong tael ng pilak.
Mamaya, maaari kang pumunta sa treasury at pumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 9 milyong tael ng pilak. Sabi ni Ye Zhang nang may kasiyahan. Kung ang dalawang martial arts na ito ay ibebenta sa Lin Clan, tiyak na mababawi nila ang halaga. Deal. Kaagad, inutusan ni Ye Zhang ang isang tao na ipaalam sa treasury. Kasabay nito, inutusan din niya si Ye Zuan na magkaroon ng karapatang tumanggap ng 3 tangkay ng blood ginseng bawat buwan. 3 tangkay ng blood ginseng ay magiging 300,000 tael ng pilak bawat buwan. Mukhang gumastos ng malaking pera ang Ye Clan. Maliban sa pag-aari ng Ye Clan sa Lianian City, mayroon din silang pangkat ng pangangaso na nanghuhuli ng mga demonyong hayop sa buong taon. Sa makatuwid, mayroon pa rin silang maraming kayamanan. Tinansya ni Ye Zuan na ang 9 milyong tael ng pilak na ito ay magbibigay daan sa kanya na makapasok sa ika-6 na yugto ng martial path. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay maaari siyang makakuha ng 9 na DevR points at ipagpalit ang mga ito sa mas magagandang bagay. Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan ng Ye Clan, dinala ni Ye Zuan si Zhu Qingqing pabalik sa kanyang sariling bahay. Qingqing, maaari kang manatili sa tabi ni Liu Yi. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay tayong pupunta sa Shattering Cloud Sect. Sinabi ni Ye Zuan sa kanyang munting tagasunod, si Zhu Qingqing. Palihim na lumabas si Zhu Qingqing. Ang kanyang ama, si Zhu Hai, ay malamang na nag-aalala hanggang sa mamatay. Sa makatuwid, mabilis na nagpadala si Ye Zuan ng isang tao upang ipaalam kay Zhu Hai upang hindi siya mag-alala. Okay, ngunit si Liu ay wala pa ring malay. Nag-aalala rin si Zhu Qingqing. Bagamat 4 na taon na siyang hindi nakapunta sa Lianian City, napakahusay pa rin niyang nakikipaglaro kay Liu, per noong narito siya. Magiging maayos si Liu Yi, sabi ni Ye Zuan. Nagamit na niya ang 100 Blossom Dew para gamutin si Liu Yi. Dapat magising siya saglit. Okay, tumango si Zhu Qingqing. Pagkaraan ng ilang sandali, may dumating upang ipaalam kay Ye Zuan na maaari siyang pumunta sa treasury ng Ye Clan upang pumili ng isang bagay. Agad na pumunta si Ye Zuan sa treasury. Tinansya niya na sa pagkakataong ito, ang kaba ng Ye Clan ay mawawalan niya ng laman ng hindi bababa sa kalahati. Nang dumating si Ye Zuan sa treasury ng Ye Clan, isang figure ang sumalubong sa kanya mula sa malayo. Kasabay nito, nakangiting sinabi ng figure, "Young Master, matagal nang naghihintay ang subordinate na ito." Noong araw na iyon, nang dumating si Ye Zuan sa kabangyaman upang tanggapin ang ginseng ng dugo, kinutya siya ng isang manager ng treasury. Hindi ba't ang taong tumanggap kay Ye Zuan ang tagapamahala ng kabangyaman mula noong araw na iyon? Oh, ikaw pala. Si Ye Zuan ay natural na hindi makakalimutan ng treasury manager na ito. Sa sobrang takot ng treasury manager ay maiiyak na siya. Talagang naalala siya ni Ye Zuan. Nang magpadala si Ye Zuan ng isang tao, naisip niyang nagkamali siya nang narinig at malapit na siyang mag-impake at umalis sa Ye Clan. Young Master Zuan, sinusunod ng subordinate na ito ang utos ng clan head noong araw na iyon. Patawarin mo ako, Young Master Zuan. Magalang na sabi ng treasury manager. Kung talagang gusto ni Ye Zuan na gumawa ng gulo para sa kanya, kaya lang niyang tiisin ang sarili at tiisin ito. Kalimutan mo na, yun. Ako, si Ye Zuan, hindi ako ganoon kadali. Ibawas ko lang ang kalahating taon na halaga ng sahod mo. Casual na sabi ni Ye Zuan. Kung talagang gusto niyang magkagulo, tiyak na sasaksakin niya hanggang sa mamatay ang treasury manager na ito. Gayunpaman, ito ay makaakit lamang ng chismis. Kaya, nadama niya na ang pagpapalam sa treasury manager na ito ay magiging mas mapagbigay. Oo. Salamat, Young Master Zuan, sa pagpapatawad mo sa akin. Lumubog din ang malaking bato sa puso ng treasury manager. Hindi ba kalahating taon lang ang sahod? Ito ay mas mabuti kaysa sa mamatay, tama. Si Ye Zuan ay hindi mapakali sa kanya. Direkta siyang pumasok sa treasury at pumili ng isang malaking tumpok ng mga bagay. Ang kaba ng Ye Clan ay puno ng maraming magagandang bagay. Mayroong hindi bababa sa 30 milyong tael ng pilak. Gayunpaman, mayroong isang kahoy na plate na may pangalan at paglalarawan ng bawat item. Ito ay upang maiwasan ang mga magnanakaw na pumasok at nakawin ang lahat. Matapos makapasok sa kabangyaman, nagsimulang mang-awat si Ye Zuan. Basta't pinili niya ang lahat ng mahalaga,
Wala pang 10 minuto ay lalabas na siya. Kabanata 22. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay, Young Master Zuan. Pinunasan ng manager ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa wakas ay pinaalis na niya si Ye Zuan. Pagkatapos umalis sa treasury, bumalik si Ye Zuan sa kanyang sariling bahay. Hindi nagtagal, ang mga eksperto ng Ye family ay nagdala ng ilang malalaking dibdib. Ang mga chest na ito ay puno ng mga bagay na pinili ni Ye Zuan noon pa man. 9 million taels of silver. Sok. Ito ay sapat na para makalusot ako sa ika-6 na yugto ng martial path. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili habang dinadala niya ang mga dibdib sa kanyang bahay. Ang 9 milyong tael ng pilak ay sapat na upang gawing eksperto ang isang ordinaryong tao sa tuktok ng ika-6 na yugto ng martial path. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Ye Zuan kung bakit ang paggamit ng devouring system para mag-level up ay napakamahal. Ang mga ordinaryong martial artist ay nangangailangan ng maraming oras upang linangin, ngunit ginamit ni Ye Zuan ang pera upang makabawi sa oras na ito. Maaaring makapasok ang ibang tao sa ika-6 o ika-7 yugto ng martial path sa pamamagitan ng paggastos ng 9 milyong tael ng pilak. Gayunpaman, makakalusot lang si Ye Zuan mula sa tuktok ng ika-5 yugto hanggang sa ika-6 na yugto ng martial path. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Nang lunukon ni Ye Zuan ang 9 milyong tael ng mga kayamanan at ang banal na sandata, talagang nakapasok siya sa unang bahagi ng ika-6 na yugto ng martial path. Ang pagpasok sa susunod na yugto ng martial path ay talagang napakalaking improvement. Hindi lang bumuti ang pangangatawan ko, dumobol din ang spiritual power ko. Kung haharapin ko si Chen Feng ngayon, malamang na mapatay ko siya sa isang suntok. Malaki ang tiwala ni Ye Zuan. Sa ngayon, gusto niya talagang makahanap ng martial artist sa ika-6 na yugto ng martial path para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Shen Song, how dare you touch my Liu Ye? Kung hindi ako maghiganti, hindi ako tatawaging Ye Zuan. Nang maisip ni Ye Zuan si Liu, na nakoma nakaramdam siya ng matinding galit sa kanyang puso. Agad niyang ipinagpalit ang isang grade 5 martial art, ang wind chasing arrow technique, mula sa devouring system. Bukod dyan, ipinagpalit din niya ang isang medium grade mortal weapon na heavy bow. Maaari lamang niyang iguhit ang black iron bow sa kabuuan nito at gawing arrow ang kanyang espiritual na kapangyarihan na maaaring pumatay ng isang kaaway sa loob ng 100 metro. Ang dahilan kung bakit ipinagpalit ni Ye Zuan ang dalawang item na ito ay malinaw na dahil kay Chen Song. Tama, gusto niyang patayin si Chen Song gamit ang sarili niyang mga kamay. Upang maipagpalit ang dalawang item na ito, gumastos si Ye Zuan ng 2 devouring points. Mayroon siyang kabuuang 9 na devouring points, kaya mayroon siyang 7 puntos na natitira. Pagkatapos, gumugol siya ng isa pang 5 devouring points upang ipagpalit sa isang 5 square meter na devouring space. Kung mayroong anumang bagay sa hinaharap, maaari niyang direktang ilagay ito sa devouring space. Ito ay napaka-maginhawa, handa na ang lahat, ngunit may problema pa rin si Ye Zuan. I have never touched a bow before, at itong malas na tao ay hindi rin marunong sa archery. Mag-practice muna ako, napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili habang naghahanda na siyang umalis. Gayunpaman, paglabas niya ng bahay, nakita niya si Zhu Qingqing na lumabas sa bahay ni Liu Ye. Ye Zuan, halika na dali. Gising na si Liu Ye, sigaw ni Zhu Qingqing kay Ye Zuan. Ano? Nang marinig ito, nagmamadaling lumapit si Ye Zuan. Pumasok siya sa kwarto at nakita si Liu na nakasandal sa kama. Liu Ye, kumusta ang pakiramdam mo? Mabilis na pumunta si Ye Zuan para tingnan siya. Nalaman niyang medyo mahina lang si Liu Ye. Kung tutuusin, ilang araw na siyang walang malay. Young Master, bumalik ka na, mahinang sabi ni Liu Ye. Mahinang sabi ni Liu Ye. Pinakiramdaman niya ang katawan niya at hinigpitan ng kumot. Medyo malamig. Young Master, kukuha pa kita ng kumot. Hindi ito masyadong inisip ni Ye Zuan. Hiniling niya sa isang tao na magdala pa sa kanya ng mga kumot at hiniling sa mga katulong na magluto ng masustansyang lugaw. Pagkatapos, dumiretso siya sa maliit na kagubatan sa likod ng Ye residence. Hindi gaanong tao ang dumating sa maliit na gubat na ito,
kaya magandang lugar ito para magsanay ng archery. Pumunta si Ye Zuan sa maliit na kagubatan at nakakita ng lugar. Pagkatapos ay kinuha niya ang medium-grade na dark steel bow mula sa devouring space. Ang bow na ito ay tumitimbang ng 50 kilo. Kung iguguhit ko ito ng buo, madali ko itong ma-shoot hanggang 100 metro ang layo. Hinawakan ni Ye Zuan ang itim na bakal na pana sa kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang hinayla ang bowstring. Ang itim na bakal na busog na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang mid-grade na mortal na sandata. Kung gusto niyang ganap na hilahin ang busog, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 600 kilo ng lakas upang ganap na mahayla ito. Ngayong si Ye Zuan ay nasa ika-6 na yugto ng martial path, 600 kilo ng lakas ay hindi niya limitasyon. Sa malutong na tunog, ang dark steel bow ay binaluktot ni Ye Zuan sa isang hugis itlog na hugis. Kasabay nito, ang espiritual na enerhiya ay lumabas mula sa kanang palad ni Ye Zuan at namuo sa hugis ng isang arrow. Weng! Habang kinakalas ni Ye Zuan ang kanyang kanang kamay, ang arrow ng spirit energy ay agad na pumutok, na naging sanhi ng pagsipol ng hangin. Fang! 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 Ang mga puno sa harap nila ay natusok lahat ng espiritual na mga palaso. Kitang-kita ang kapangyarihan ng mga palaso. May kabuoang 6 na puno ang nabaril. Gaya ng inaasahan sa isang medium-grade common weapon. Ang pagtaas ng spiritual energy ay mas malaki kaysa sa isang mababang grade common weapon. Si Ye Zuan ay lubos na nasisiyahan. Tila sapat na ang lakas ng pag-atake. Ang isang mababang grado na karaniwang armas ay mabibili sa halagang 100,000 tael ng pilak. Kung bow and arrow, mas mura pa. Gayunpaman, ang isang medium-grade na spiritual weapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 million taels ng pilak. Maging ang dark steel bow na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong tael ng pilak. Napakahalaga ng sandata sa isang mandirigma. Ito ay dahil kung ang sandata ng isang tao ay mas mababa kaysa sa kaaway, ang sandata ng isang tao ay masisira sa labanan. Kapag dumating ang oras na iyon, ang isa ay nasa panganib. Bukod dito, ang isang karaniwang sandata ay magpapalaki ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Kapag pinagsama sa martial arts, ang kapangyarihan nito ay magiging lubhang kagulat-gulat. Sa ilang araw na ito, naghahanda si Ye Zuan na manatili sa Ye family at hindi lumabas. Naghahanda siyang matutunan ang wind chasing arrow technique at gamitin ito para patayin si Chen Song. Sa orihinal, ang itim na bakal na pana ay maaaring bumaril ng hanggang 100 metro ang layo. Kung ginamit niya ang wind chasing arrow technique, maaaring makashoot siya ng hanggang 150 metro ang layo. Higit pa rito, ang wind chasing arrow na nabuo ng wind chasing arrow technique ay may mas malaking penetrative power at bilis kaysa sa ordinaryong spirit force arrow. Sa panahong nagsasanay si Ye Zuan ng kanyang busog at palaso, kumalat ang balita ng kanyang pagbabalik sa lungsod ng Lianian. Natural na natanggap ng pamilyang Chen ang balita. Gayunpaman, hindi umalis ng bahay si Ye Zuan nitong ilang araw, kaya hindi siya mahanap ng pamilya Chen. Sa paglipas ng panahon, naging kakaiba ang kapaligiran sa lungsod ng Lianian. Dati nang hinuberan ni Ye Zuan si Chen Song at itinapon siya sa mga lansangan, na naging dahilan upang maging magkaaway ang Ye family at ang Chen family. Alam ng mga karaniwang tao ang katangian ng pamilya Chen. Tiyak na hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Gayunpaman, sa ikatlong gabi matapos bumalik si Ye Zuan sa Lianian City, isang itim na figure ang biglang lumabas sa Ye family. Ang taong ito ay si Ye Zuan. Sa 3 araw na ito, nagsasanay si Ye Zuan ng kanyang archery sa maliit na kagubatan sa likod ng Ye family. Bagamat 3 araw lang, hindi naging mahirap para sa kanya na matuto ng rank 5 martial arts bilang mandirigma sa 6th stage ng martial path. Pagkaraan ng 3 araw, maaari nang gumamit si Ye Zuan ng mga spiritual energy arrow para pumatay ng mga ligaw na kuneho mula sa 100 metro ang layo. Bagamat si Chen Song ay nasa middle stage 4th stage ng martial path, kung gagamitin ni Ye Zuan ang wind chasing arrow technique, tiyak na hindi makakapag-react si Chen Song sa tamang oras. Ngayong handa na ang lahat, ang natitira na lang ay ang hanging silangan. Ang silangang hanging ito ay naghihintay sa paglabas ni Chen Song. Kabanata 23.
Nakayuko si Yezuan sa isang bubong, nagtatago sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Tanging mata niya lang ang nakikita. Kinakalkula niya ang oras at nahulaan niya na malapit nang umalis si Chen Song. Gaya ng inaasahan, lumabas sa ilang sandali si Chen Song, na hinuberin at itinapon sa mga lansangan. Makapal talaga ang balat niya. Minsan na nga siyang nakahubad tapos may lakas pa siyang loob na lumabas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngunit hindi ba siya ay pumasok sa kanyang bitag? Kalalabas lang ni Chen Song sa Chen residence at sinundan ng dalawang Chen family guard. Mukhang nasa ika-4 na baitang sila ng martial path. Hindi naging hanggal si Yezuan para patayin si Chen Song sa harap ng Chen residence. Kung ang lahat ng mga eksperto ng Chen residence ay mapakilos, hindi siya makakatakas sa oras. Sa makatuwid, maaari pa ring mabuhay ng kaunti pa si Chen Song. Unti-unting umalis si Chen Song sa Chen residence kasama ang dalawang gwardya na sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda, sinusundan din siya ni Yezuan sa bubong. Iyon ang unang beses niyang magkaila bilang isang lalaking nakaitim, ngunit wala ni isa sa mga naglalakad sa mga lansangan ang nakapansin sa kanya. Sa oras na ito, umalis na si Chen Song sa pamilya Chen sa loob ng 10 minuto. Si Yezuan, na sumusunod sa kanya sa bubong, ay nagsimula ring magkaroon ng seryosong ekspresyon. Sige, Chen Song, sinaktan mo si Liuir at naging sanhi ng pagkakoma sa kanya ng maraming araw. Ngayon ang araw na mamatay ka, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bigla niyang inilabas ang itim na bakal na pana mula sa devouring space. Mga 60 hanggang 70 metro lang ang layo niya kay Chen Song. Sa makatuwid, halos palagi niyang matatamaan ang target. Iginuhit niya ang black iron bow sa kabuuan nito at pinalapot ang isang chasing wind arrow. Pagkaayos ng paghinga, bigla niyang binitawan ang kanang kamay. Boss! Ang wind-chasing arrow na nabuo sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ay bumaril kaagad. Sa isang kisap mata, binagtas nito ang 12 metro. Damn it, you bunch of trash! Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka nga. Sa mga lansangan, hindi na kayanin ni Chen Song ang mga titig ng mga naglalakad at sumigaw. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakaramdam siya ng lamig sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, bumagsak siya ng hindi mapigilan. Flop! Tumama ang noo ni Chen Song sa lupa. Bumulwak ang dugo na parang fountain. Namatay siya ng malungkot sa isang iglap. Bata, young master. Natigilan ang dalawang gwardya. Ang kanilang young master ay talagang namatay sa harap ng kanilang mga mata. Ano ang nangyayari? Agad silang nagtungo upang tingnan si Chen Song, ngunit nalaman nilang hindi na ito humihinga. Tinusok ang utak niya at agad siyang namatay. Bilasan mo, bumalik ka at ipaalam mo sa patriarch. Matapos mamatay si Chen Song, itinago ni Yezuan ang black steel bow sa kanyang devouring space at mabilis na tumalon mula sa bubong, nawala sa kadiliman. Ang Ye family at si Zhu Qingqing lang ang nakakaalam ng kanyang lakas, kaya hanggat hindi niya inaalis ang itim na bakal na pana, walang maghahinala sa kanya. Gayunpaman, tiyak na mahuhulaan ng pamilyang Chen na ang pamilyang Ye ang gumawa nito. Gayunpaman, walang ebidensya, tama ba? Posible rin na ang isang third party ay sadyang binaril si Chen Song upang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang partido. Mula nang maglakas loob kang hawakan ng aking mga tao, nagawa ko na ang aking tungkulin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mahabang buhay. Si Yezuan, na pabalik na sa Ye family, ay nag-isip sa kanyang sarili na kung mayroon siyang kakayahan, ginawa niya ito 3 araw na ang nakalipas. Kahit na si Yezuan ay hindi isang taong mahilig manggulo, siya ay may mapaghiganti na personalidad. Kung sino man ang nang-ahas na akitin siya ay magkakaroon ng kaunos-lunos na wakas. Napakabilis, si Yezuan ay nagmamadaling bumalik sa Ye family. Direkta siyang pumunta sa kagubatan sa likod ng Ye family at pinananatili si Heiyi sa kanyang devouring space bago bumalik sa kanyang sariling tirahan. Bagamat ito ang tirahan ng Ye family, natakot siya na may mga especially iya sa tirahan ng Ye family. Tungkol naman sa mga butas ng palaso sa kagubatan, sinasadya ni Yezuan na itago ang mga ito. Hindi siya nag-practice ng archery sa kagubatan, kundi sa espada. Hey, young master! Bumalik ka na. Nang bumalik si Yezuan sa courtyard,
Tumalon din si Liuer para salubungin siya at pinunasan ang pawis ni Yezuan. Oo, Liuer, dalian mo akong ihanda ng mainit na tubig. Gusto kong maligo. Magiliw na tinapik ni Yezuan ang ulo ni Liuer. Tumakbo na siya pabalik at nag-practice ng Gale swordsmanship ng ilang beses sa kagubatan sa likod ng tirahan ng Ye family, kaya basang-basa na sa pawis ang kanyang damit. Okay, masayang tumakas si Liuer. Kamakailan, bumalik si Yezuan sa Ye family at mas pinahahalagahan siya kaysa dati. Ito ang nagpasaya sa kanya. Bukod kay Liuer, may isa pang tao sa looban, at iyon ay si Zhu Qingqing. Pagkatapos tumakas ni Liuer, tumingin si Zhu Qingqing kay Yezuan na may kakaibang tingin at sinabing, masyado kang naglilinang nitong mga nakaraang araw. Bakit pakiramdam ko may ginagawa kang mali? Napakatalas ng sixth sense ng isang babae. Bagamat mahusay na itinago ni Yezuan ang kanyang sarili, naramdaman pa rin ni Zhu Qingqing na may mali. Sa aking talento, tanging sa Shattering Cloud Sect lang ako maaalagaan. Maraming mga nakatatandang kapatid sa sekta na mas malakas kaysa sa akin. Kung hindi ako magsisikap, paano ko sila malalampasan? Casual na gumawa ng dahilan si Yezuan. Sinungaling, nagsasaka ka at hindi mo ako pinapahintulutan. Halatang iba ang ginagawa mo. Bilasan mo at sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Hindi siya pinaniwalaan ni Zhu Qingqing. Hehe, malalaman mo bukas. Sinadya siya ni Yezuan sa pagdududa. Gayunpaman, kinumpirma ng kanyang tugon ang mga hinala ni Zhu Qingqing. Nag-isip siya saglit sa kanyang puso bago nagpakita ng gulat na ekspresyon. Pinatay mo, si Chen Song. Si Yezuan, nakakaupo lang para uminom ng isang tasa ng tubig, ay halos mabulunan sa kamatayan. Hindi ba medyo mataas ang IQ ni Zhu Qingqing? Tama, kalahating oras na siyang namatay. Hindi magiging bingi si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Zhu Qingqing na pinatay niya si Chen Feng gamit ang sarili niyang mga mata, kaya hindi malaking bagay na malaman na pinatay niya si Chen Song. Nang marinig ito ni Yezuan ng personal, napasigaw si Zhu Qingqing sa alarma, nababaliw ka na ba? Kung papatayin mo siya, ang iyong Ye family ay magsisimula ng digmaan sa Chen family. Kapag nangyari iyon, maraming tao ang mamamatay. Alam ko, ngunit kailangang ipaghiganti ang kamatayan ni Liuer. Natural na naiintindihan ni Yezuan kung ano ang mangyayari kapag nagsimula ng digmaan ang dalawang pamilya. Ikaw, si Zhu Qingqing ay hindi rin nakaimik. Bigla niyang naramdaman na ang Yezuan sa kanyang harapan ay iba sa Yezuan ng ilang taon na ang nakakaraan. Siya ay naging mas kaakit-akit. Huwag kang mag-alala, kahit nahanapin ako ng Chen family, wala silang anumang ebidensya. At saka, gumamit ako ng busog at palaso para patayin si Chen Song mula sa 12-dosenang metro ang layo. Walang makakaalam, sabi ni Yezuan. Kung gayon paano mo nahanap si Chen Song? Gumalaw ang magagandang mata ni Zhu Qingqing habang nagtatanong. Ang tanong na ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni Yezuan. Gumastos ako ng 5,000 pilak para suhulan ang isang kitiwala ng pamilya Chen. Dapat ay umalis na siya sa lungsod kahapon, sabi ni Yezuan. Ang 5,000 tael ng pilak ay hindi maliit na halaga. Sapat na para sa isang pamilya na magtamasa ng buhay na kayamanan. Paano kung mahuli siya ng Chen family? Tanong muli ni Zhu Qingqing. Kabanata 24. Sana maging perpekto ang plano mo gaya ng sinabi mo. Nakahinga rin ng maluwag si Zhu Qingqing. Hanggat walang ebidensya ang Chen family, hindi nila masasabi na si Chen Song ay pinatay ng Ye family. Ngayong gabi, napakapayapa ng Ye family, ngunit iba ang Chen family. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng pamilya Chen, mayroong isang kabaong. Nakahiga sa kabaong ang young master ng Chen family, si Chen Song, na binaril sa ulo ni Yezuan. Sa paligid ng kabaong ay nakaupo ang mga matataas na echelon ng Chen family. Patriarch, ito ay dapat na gawain ng Ye family. Sabi ng isang Chen family upper echelon. Ang pamilya Chen ay isa sa 4 na mahusay na pamilya sa Lianian City. Sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman nagkaroon ng kaso ng isang miyembro ng Chen family na pinatay. Gayunpaman, ngayon, ang pamangkin ng Chen family's patriarch ay namatay. Hindi naging mahirap na iugnay ito sa Ye family. I think so too. Gayunpaman, maraming kaina-hinalang punto tungkol sa pagkamatay ni Chen Song.
Sumimangot ang patriarch ng pamilyang Chen na si Chen Ziang. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, una, si Chen Song ay napatay sa pamamagitan ng busog at palaso. Pangalawa, binaril siya ng mamamatay tao mula sa hindi bababa sa 50 metro ang layo. Pangatlo, walang motibo ang Ye family para patayin si Chen Song. Hindi kaya nataman lang ni Chen Song ang maid ni Ye Zuan. Panipi, kung gayon ang ibig sabihin ng patriarch ay may nag-frame sa Ye family. Sinabi ng Chen family upper echelon, may posibilidad na ito, gayunpaman, ang Ye family ay hindi ganap na malaya sa hinala. Ito ay maaaring isang paraan na ginagamit ng Ye family para malito tayo. Maliban sa tatlong kaina-hinalang punto, may isa pang punto. Ang ating lungsod ng Lianyan ay tila walang mataas na antas ng martial artist na gumagamit ng busog at palaso. Upang mapatay si Chen Song sa pamamagitan ng pag-condense ng espiritual na enerhiya sa isang arrow, ang taong ito ay dapat na hindi bababa sa isang 6th stage martial path expert o isang 5th stage archery martial art. Nakasimangot pa rin si Chen Ziang. Si Chen Song ay kanyang pamangkin at isa sa 4 na bayani ng pamilyang Chen. Ang kanyang kamatayan ay nagpalungkot sa kanya. Nang marinig ito ng lahat, tahimik silang tumango. Sa katunayan, ang Lianyan City ay tila hindi nakarinig ng isang eksperto na gumamit ng busog at palaso. Patriarch, kahit na ang mga eksperto ng ibang mga pamilya ay nagsanay ng busog at palaso, hindi namin alam. Bukod dito, ang mamamatay tao ay maaaring nanggaling sa ibang lugar. Ano ang dapat nating gawin? May nagtanong. Ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang ng mahaba. Gayunpaman, dahil naglakas loob siyang pumatay ng isang miyembro ng aking Chen clan, tiyak na hindi ko hahayaang mapahinga ang bagay na ito. Kahit na kailangan kong maghukay ng 3 talampakan sa lupa, kakaladkarin ko ang mamamatay tao. Galit na ibinaling ni Chen Ziang ang kanyang ulo at sinabing, kayong mga lalaki, magpadala ng mga tao sa mga pangunahing pamilya upang malaman kung may mga dayuhang eksperto. Oo, umatras ang grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, hindi umalis si Chen Ziang. Umupo siya sa upuan at bamulong, damit. Babalik si second brother bukas. Kung alam niyang patay na ang anak niya, baka kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Chen Song sa lahat ng malalaking pamilya at sa pamilyang Ye. Matapos malaman ang bagay na ito, si Ye Zhang at ang 4 na elder ay nagulat at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Ye Zuan. Ye Zuan, kasalanan mo ba ang pagkamatay ni Chen Song? Si Ye Zhang ay dumiretso sa punto nang makapasok siya sa bahay. Sa oras na ito, nakaupo si Ye Zuan sa courtyard kasama sina Zhu Qingqing at Liu Yi na umiinom ng almusal. Nang marinig ito ni Ye Zuan, nagkunwari siyang natigilan at sinabing, patay na si Chen Song. Ye Zuan, huwag tayong magpatalo. Napatay mo ba siya? Tanong ni Ye Zhang. Nagulat din si Liu nang lumingon siya kay Ye Zuan. Hindi, umiling si Ye Zuan. Ang sagot na ito ay nakagambala sa pag-iisip ni Ye Zhang. Sumimangot siya at sinabing, kagabi, nang lumabas si Chen Song, binaril siya ng busog at palaso sa ulo. Namatay siya sa isang tama. Buti na lang patay na siya. He deserved it. Mahinahong sagot ni Ye Zuan. Pinatay niya si Chen Song gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit naramdaman niyang mas mabuting huwag na lang ipaalam kay Ye Zhang at sa iba pa. Pero bakit pakiramdam ko pinatay mo siya? Sumimangot si Ye Zhang at nagpatuloy, ayon sa mga saksi. Si Chen Song ay may 2 pick 4th stage martial path 4th stage bodyguard sa likod niya. Gayunpaman, si Chen Song ay binaril ng busog at palaso mula sa 12 ng metro ang layo. Kahit na ang pick 5th stage martial path cultivator ay hindi makareact sa oras. Sa makatuwid, inaakala ko na ang taong pumatay sa kanya ay hindi bababa sa ika-6 na yugto ng martial path cultivator na bihasa sa archery o may diskarte sa archery sa ika-5 baitang. Panipi, Tito, dapat may limitasyon ng mga hinala mo. Una, hindi ako 6th stage martial path cultivator. Pangalawa, never akong nahawakan ng bow and arrow. Pangatlo, wala akong 5th grade archery technique. Bakit mo ako pinaghihinalaan? Ibinaba ni Ye Zuan ang kanyang tasa at dahan-daang nagtanong. Natigilan din si Ye Zhang. Sa katunayan, hindi natupad ni Ye Zuan ang alinman sa mga kondisyon, ngunit bakit naramdaman niyang si Ye Zuan ang pumatay kay Chen Song?
Bukod sa iyo, parang wala akong narinig na gustong pumatay kay Chen Song. Higit pa rito, ang iyong pagganap ay medyo kalmado, sabi ng unang matanda. Grand Elder, dapat ba akong matakot ngayong patay na si Chen Song? Parang hindi ko siya pinatay. Si Yezuan ay mayroon pa ring walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo talaga siya pinatay. Nag-aalinlangan pa ring tanong ni Yezang. Hindi. Umiling si Yezuan, tinatanggihan itong aminin kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Bagamat naramdaman ni Yezang at ng apat na elder na medyo kakaiba si Yezuan, pinatunayan ng mga katotohanan na walang kakayahan si Yezuan na gawin iyon, kaya maaari lamang nilang piliin na maniwala sa kanya. Pagkaalis nila, hindi na hinintay ni Liuyer na magsalita si Zhu Qingqing bago bamulong, "Young Master, salamat." Babae tanga, ngumiti lang si Yezuan at hindi na nagsalita pa. Ang balita ng pagkamatay ni Chen Song ay kumalat na sa buong Lianian City. Ang Chen family ay nagpadala rin ng mga tao sa Ye family, ngunit bumalik sila ng walang tagumpay. Ang orihinal na akala ni Yezuan ay tapos na ang usaping ito. Ngunit sa ikatlong araw pagkatapos ng kamatayan ni Chen Song, isang sulat ang biglang inihatid sa kanya. Sino ang nagpadala nito? Nagulat si Yezuan sa guard ng Ye family. I'm not very sure. Ang nagpadala ng sulat ay isang errand boy lang, pero ang sabi niya, kailangan mong buksan ang sulat na ito, young master. Umiling ang guard ng Ye family. Sige, pwede ka nang umalis. Tumango si Yezuan. Naramdaman ni Yezuan na lohikal na, walang magsusulat ng liham sa kanya. Isa pa, ang sulat na nasa kamay niya ay walang nakasulat na medyo kakaiba. Pinunit niya ang sobra at inilabas ang sulat. Pagkatapos niyang basahin ang nilalaman ng sulat, isang pagsabog ng espiritual na enerhiya ang lumabas at niyanig ang sulat sa hindi mabilang na mga piraso. Young Master, anong problema? Si Liuyer, na nakaupo sa isang upuang bato at nananahi ng isang set para kay Yezuan, ay nagtatakang tanong. Liuyer, gaano nakatagal nasa labas si Qingqing? Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong. Mahigit 4 na oras nang wala si Sister Qingqing. Young Master, may nangyari ba kay Sister Qingqing? Tanong ni Liuyer. Pilit na ngumiti si Yezuan at sinabing, hindi, may gustong bilhin ang babaeng iyon ngunit hindi siya nagdala ng pera. Kaya tinawag niya ako. Liuyer, manatili ka sa bahay. Lalabas din ako para bumili. Okay. Kabanata 25. Umalis si Yezuan sa courtyard, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng sulat na natanggap niya ngayon, alam ni Yezuan na tiyak na mula ito sa pamilya Chen. Yezuan, kung gusto mong iligtas ang iyong maliit na kasintahan, pumunta ka sa kagubatan 5 milya sa hilaga ng Lianian City ng mag-isa. Kung hindi, paglalaroan ko siya minsan, haburin ko siya at bibitayin sa harap ng gate ng Ye family. Ito ang laman ng sulat. Nang matapos, itong basahin ni Yezuan, galit na galit siya. Ang Chen family ay nililigawan muli si kamatayan. Pagkatapos umalis sa Ye family, direktang umalis si Yezuan sa Lianian City at nagmamadaling pumunta sa maliit na kagubatan 5 milya hilaga ng Lianian City. Gabi na at nagsisimula ng magdilim ang langit. Hindi ko alam kung sino ang kumidnap kay Qingqing. Kung ito ay ika-6 o ika-7 yugto ng martial artist, kung gayon ako ay mahihirapan. Sa daan, si Yezuan ay patuloy na nagpaplano sa kanyang puso. Siya ay kasalukuyang nasa unang bahagi ng ika-6 na yugto ng martial path. Kung ang kabilang partido ay nasa ika-6 na yugto din ng martial path, kung gayon sila ay magiging isang banta sa kanya. Bukod dito, ang kabilang partido ay si Zhu Qingqing bilang isang hostage, kaya si Yezuan ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Mayroon pa akong 2 devouring point. Mapapalitan ko sila ng spiritual explosion pill at lumaban hanggang kamatayan. Biglang naisip ni Yezuan ang isang tableta sa sistema ng paglamon. Ang spiritual explosion pill ay nagkakahalaga ng 2 mga puntos ng paglamon. Maaari nitong itaas ang paglilinang ng isang tao sa isang yugto sa maikling panahon, at minsan kahit 2. Gayunpaman, maaari lamang itong gamitin ng mga tao sa ika-7 yugto ng martial path o wala itong epekto. Sa makatuwid, si Yezuan ay kasalukuyang nasa gitna ng ika-6 na yugto ng martial path. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto ng martial path,
kung gayon wala siyang malaking pagkakataong manalo. Kalimutan mo na. Dahil narito siya, kung gayon ay kunin na natin ito. Kung maglakas loob siyang hawakan ng isang buhok sa ulo ni Ching Ching, papatayin ko siya kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Dahil gusto ng kabilang partido na pumunta siyang mag-isa, malamang na nagtanim sila ng mga especially iya sa Ye family. Sa makatuwid, kung ipaalam niya kay Ye Zhang na magpadala ng mga eksperto, si Zhu Qingqing ay nasa panganib. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa kagubatan, ngunit sinadya niyang lumihis. Hindi siya pumasok mula sa pangunahing kalsada, ngunit sa pamamagitan ng mga palumpong. Gusto niyang mag-imbestiga muna. Ang kagubatan na ito ay hindi malaki, at walang mga demonyong hayop sa loob, kaya sa pangkalahatan, walang pumupunta rito. Maingat na pumasok si Yezuan. Napabuntong hininga siya at lumipat patungo sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng boses ng isang tao. Pag-uulat, si Yezuan ay pumasok sa kagubatan ng mag-isa. Sa likod ng boses na ito ay boses ng isang lalaki. Nandito ka. Parang gusto mong makita kung sino ako. Yezuan, lumabas ka. Malinaw, ang lalaking ito ang dumukot kay Zhu Qingqing. Higit pa rito, nakilala rin ni Yezuan ang boses na ito. Ang taong iyon ay talagang mula sa Chen clan. Higit pa rito, siya ang ama ni Chen Song, si Chen Qiang. Siya yun. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Yezuan, dahil si Chen Qiang ay isang mid-stage 6th stage martial artist. Yezuan, lumabas ka. Sumigaw muli si Chen Qiang mula sa kinaroroonan. Natigilan ang ekspresyon ni Yezuan, ngunit nagpatuloy siya sa pagsulong. Maya-maya, may nakita siyang dalawang figure sa isang open space. Talagang si Chen Qiang. Nakilala siya ni Yezuan sa isang sulyap. Gayunpaman, ang isa pang figure ay hindi si Zhu Qingqing, ngunit isang gwardya sa uniforme ng Chen clan. Si Zhu Qingqing ay wala dito. Yezuan, alam kong nandito ka. Sinusubukan mo bang tambangan ako? Lumabas ka. Patuloy na sumigaw si Chen Qiang. Marahil ay inagaw ni Chen Qiang si Qingqing, ngunit hindi siya inilabas ng lungsod. Ikinulong niya lang siya sa isang lugar. Kung hindi ako sumama, papatayin na sana ni Chen Qiang si Qingqing pagbalik niya. Pero bakit ako hinahanap ni Chen Qiang? Hindi naman ako suspect. Hindi kaya niya mahanap ang salarin at gusto niyang ilabas ang galit niya sa akin. Panipi, habang iniisip ito ni Yezuan, mas naramdaman niyang posible ito. Mukhang wala na siyang choice kundi lumabas sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, wala rito si Zhu Qingqing, kaya walang hostage si Chen Qiang. Hanggat pinatay niya si Chen Qiang at pinilit ang bantay ng Chen clan na ibunyag ang lokasyon ni Zhu Qingqing, magiging maayos ang lahat. Malamang nasa 4th level na ng martial path ang guard na Chen clan na iyon. Pilayin ko muna ang mga paa mo. Inilabas ni Yezuan ang itim na bakal na pana mula sa devouring space at tahimik na hinayla ang PC. Weng, isang wind-chasing arrow ang binaril. Mag-ingat ka, si Chen Qiang ay nasa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial path, kaya ang kanyang mga pandama ay lubhang matalas. Sumigaw siya, ngunit ang bantay ng Chen clan ay hindi nag-react sa oras. Kotsa, sa malutong na tunog, lumuhad ang gwardya ng Chen clan sa isang tuhod. Ang kanyang nikap ay tinusok ng wind-chasing arrow. Kasunod yun ay dinig na dinig ang ihip ng hangin. Kotsa, napilayan din ang kabilang paa ng gwardya ng Chen clan. Ngayon, ang natitirang banta ay si Chen Qiang. Yezuan, kaya ikaw ang pumatay sa anak ko. Ngayon ang araw na mamatay ka. Kahit na si Chen Qiang ay isang matipunong lalaki, sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Eto na, nagmamadaling gumamit si Yezuan ng 2 devouring points para ipagpalit sa isang spiritual explosion peel. Nilunok niya ang spiritual explosion peel at ang kanyang spiritual energy ay agad na tumaas ng isang level. Gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial path. Damn it, isang level lang. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Sinabi ng The Devouring Space na ang spiritual explosion peel ay minsan ay maaaring itaas ang spiritual energy ng isang martial artist sa 2 antas, ngunit ito ay isang bihirang pangyayari. Si Yezuan,
na pansamantalang nakapasok sa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial path, ay agad na itinaas ang kanyang itim na bakal na pana at bumaril ng wind-chasing arrow sa nag-charge na Chen Qiang. Mabaho brat, ililibing kita sa anak ko. Umungol si Chen Qiang at madaling naiwasan ang wind-chasing arrow. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial path, at mayroon din siyang ika-5 antas na pamamaraan ng paggalaw ng Chen clan. Ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Sinamantala ni Yezuan ang oras na ginugol ni Chen Qiang para makabaril ng ilan pang wind-chasing arrows, ngunit lahat sila ay iniwasan ni Chen Qiang. Sa sumunod na sandali, nasa harap niya si Chen Qiang. Sa makatuwid, maaari lamang niyang alisin ang kanyang itim na bakal na pana. "Mamatay ka, kuya!" Sigaw ni Chen Qiang at dumating sa harap ni Yezuan. Tinaas niya ang kanang kamao at tinutukan ng suntok ang ulo ng huli. Napakalakas ng pag-atake. Kapag natama ng ulo ko, natatakot akong mahihimatay ako o mamatay sa lugar. Nanlamig ang puso ni Yezuan. Ngayon, kung hindi niya papatayin si Chen Qiang, mamamatay siya sa mga kamay ni Chen Qiang. Sa makatuwid, hindi niya kayang gumawa ng anumang mga pagkakamali. Mga hakbang na nagdadabog. Na-condense na ni Yezuan ang spiritual energy sa kanyang mga paa. Pagharap sa suntok na ito, umiwas siya sa tagiliran at agad na naglabas ng mahabang espada mula sa devouring space. Gale Triple Stab. Ang mahabang espada ay biglang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Hindi ito inaasahan ni Chen Qiang. Bago pa makapag-react si Chen Qiang, ang mahabang espada ay tumusok na sa kanyang katawan. Fu. Kabanata 26. Interfacial Ring. Papatayin kita. Panipi. Tinakpan ni Chen Qiang ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay habang ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat ang pamamaraan ni Yezuan ay ang devouring system, ito ay tila epekto ng isang interspatial ring. Napakahalaga ng interspatial ring. Kahit na sina Yezuan at Chen Qiang ay walang sama ng loob sa isa't isa, pipiliin pa rin ng huli na patayin si Yezuan. Si Yezuan ay orihinal na pinupuntirya ang puso ni Chen Qiang, ngunit ang huli ay hindi umatake gamit ang kanyang kaliwang kamay, kaya maaari lamang niyang tunguhin ang kanyang tiyan. Ang Gale Triple Stab na ito ay isang magandang simula para kay Yezuan. Dahil siya ay naging napakawalang awa, ang sugat ay napakalalim. Hanggat maaari siyang magtagal, tiyak na bababa ang lakas ni Chen Qiang. Gayunpaman, si Chen Qiang ay natukso ng interspatial ring. Sa sandaling ito, gusto niyang patayin si Yezuan sa mismong lugar, kaya agad niyang ipinakita ang kanyang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Mabangis na kamao ng tigre. Mamatay. Hindi pinansin ni Chen Qiang ang kanyang sugat at muling inatake si Yezuan. Gayunpaman, ang mga galapong steps ni Yezuan ay mas mahusay kaysa sa average na level 5 martial arts, kaya muli siyang umiwas. Kasabay nito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kanang kamay at naghanda na gamitin muli ang Gale Triple Stab. Natutunan ni Chen Qiang ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Bagamat ang kanyang isipan ay okupado ng kasakiman, hindi siya sapat na tanga para muling tamaan ni Yezuan. Sa sandaling ito, naghanda rin siyang iwasan ang 3 saksak ni Yezuan. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang kanyang mga galaw, bigla siyang tumigil at mabilis na umatras. Kasabay nito, nawala ang mahabang espada sa kanyang kamay at napalitan ng black iron bow. Ano? Nagulat si Chen Qiang. Sa oras na nag-react siya, isang wind-chasing arrow ang bumaril na patungo sa kanya. Ang wind-chasing arrow ay direktang tumusok sa katawan ni Chen Qiang, na nagdulot ng pag-agos ng dugo na parang fountain. Haha, pwedeng ganito ang devouring space. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Nagulat at natuwa si Yezuan. Ito ay isang bagay na natuklasan niya lamang. Sa pamamagitan ng isang longsword sa malapitang labanan at isang busog sa long-range na labanan, kahit si Chen Qiang ay walang magawa sa kanya. Gusto kitang patayin. Nagalit si Chen Qiang matapos tamaan ng 2 beses. Itinaas niya ang kanyang paa at sumugod patungo kay Yezuan. Gale Slash. Ang black iron bow ay pinalitan ng isang mahabang espada. Pagpuntirya sa katawan ni Chen Qiang, bigla siyang naglaslas. Bang! Ang Gale Slash ay nawasak ng suntok ni Chen Qiang.
Ang pagkakaiba sa espiritual na enerhiya sa pagitan ng dalawa ay hindi malaki, kaya si Chen Qiang ay direktang napaatras ng shockwave na ginawa ng pagsabog ng espiritual na enerhiya. Kumuha ka ng isa pang palaso sa akin. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling iginuhit ni Ye Zuan ang kanyang pana. Ang Wind Chaser Arrow ay walang awang tumusok sa balikat ni Chen Qiang na nasugatan muli. Gayunpaman, si Chen Qiang ay hindi isang taong dapat pabayaan. Siya ay nagsasanay sa labas ng maraming taon, kaya ang bilis ng kanyang reaksyon ay pambihira. Kaya naman naiwasan niya ang pag-atake. Tingnan natin kung ilang arrow ang kaya mong kunin. Ngumuso si Ye Zuan sa kanyang puso at muling iginuhit ang kanyang pana. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng malamig na liwanag na dumaan. Nakatagong sandata. Ito ay lumabas na si Chen Qiang ay hindi nabubugbog. Sinadya niyang tamaan si Ye Zuan. Sabay hagis niya ng dart. Swish! Ang dart na ito ay dumaan sa ulo ni Ye Zuan. Si Ye Zuan ay pinagpawisan ng malamig. Buti na lang at hindi mabagal ang reaksyon niya. Kung hindi, ang kupido na ito ay tumusok sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa kanyang harapan, biglang lumubog ang kanyang mukha. Mamatay para sa akin. Hindi alam kung kailan sumugod si Chen Qiang sa harap ni Ye Zuan. Tapos, binato niya ng suntok. Bang! Tumpak na damapo ang kamao na kasing laki ng casserole sa katawan ni Ye Zuan. Ang malaking impact ay tumagas at pinalipad si Ye Zuan. Kotsa, naramdaman lamang ni Ye Zuan ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Tila nabali ang ilang tadyang niya. Tiniis niya ang sakit at inilabas ang kanyang mahabang espada. Pagpuntirya, gumamit siya ng isa pang Gale Slash. Ang pag-ataking ito ay malubhang nasugatan siya. Kung maabutin ni Chen Qiang, tiyak na mamamatay siya. Sa makatuwid, kailangan niyang pigilan ang mga yapak ni Chen Qiang. Bang! Handa si Chen Qiang na sumunod sa isa pang pag-atake upang patayin si Ye Zuan. Gayunpaman, hinarang siya ng Gale Slash. Kinalat niya ang Gale Slash gamit ang isang suntok. Umihip ang hangin at napuno ng alikabok ang hangin. Nang siya ay nagmamadaling lumabas, napagtanto niyang nawala sa paningin niya ang anyo ni Ye Zuan. Naku, tumatakbo siya. Agad namang nag-react si Chen Qiang. Si Ye Zuan ay malinaw na hindi katugma para sa kanya. Kaya naman, gusto niyang tumakas. Gayunpaman, gabi na noon. Malabo ang kanyang paningin. Kasabay ng patuloy na huni ng mga insekto sa kagubatan, hindi niya matukoy kung nasaan ang mga yapat ni Ye Zuan. Mabahong brat, huwag mo nang isipin na tumakas sa pagkakahawak ko. Papatayin kita. Bago kumalat ang dagandong ni Chen Qiang, may kakaibang tunog ng hangin na umiihip sa paligid. Sneak attack. Nagulat at natuwa si Chen Qiang dahil ang taong nakalusot sa kanya ay tiyak na si Ye Zuan. Rip! Ilang malamig na ilaw ang kumikislap habang ang Gale triple stab ni Ye Zuan ay iniwasan ni Chen Qiang. Gayunpaman, habang naghahanda si Ye Zuan na tumakas at magtago, nakita niya ang isang maliit na brocade box na nahulog mula sa dibdib ni Chen Qiang. Bagamat hindi nasakta ng kanyang Gale triple stab si Chen Qiang, tumagos ito sa kanyang damit. Mag-away tayo. Hindi lumingon si Ye Zuan at tumakbo. Sa halip, humakbang siya pasulong at hinawakan ang brocade box. Sabay sigaw niya sa isip niya, Dev-or. Bang! Bago mawala ang boses sa kanyang isip, sinipan ni Chen Qiang si Ye Zuan sa tiyan at pinalipad muli. Gayunpaman, ang hindi napansin ni Chen Qiang ay si Ye Zuan, na pinalipad sa pamamagitan ng kanyang sipa, ay ngumiti sa hangin. Devouring a small revitalizing pill. Nakatanggap ang host ng 3 Dev-or points. Ang small revitalizing pill ay isang mahalagang elixir na ginamit ng mga martial artist upang makamit ang mga tagumpay. Si Chen Qiang ay gumugol ng halos 1 taon sa paglalakbay na ito upang bilhin ang maliit na revitalizing pill na ito, na naglalayong gamitin ito kapag siya ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto ng martial path. Hindi niya inaasahan na makukuha ito ni Ye Zuan. Gayunpaman, walang pakialam si Chen Qiang dahil hindi niya alam na maaaring lumamon si Ye Zuan. Inisip lang niya na si Ye Zuan ang may interspatial ring. Hanggat pinatay niya si Ye Zuan, babalik sa kanya ang singsing. Gayunpaman, siya ay napakamali. Matapos makuha ni Ye Zuan ang 3 Dev-or points, mabilis siyang gumamit ng slash para pigilan si Chen Qiang na lumapit sa kanya. Katulad noong nakaraan,
si Chen Qiang ay hinarang ng gale slash. Sa oras na mag-react siya, nawala na ulit si Ye Zuan. Si Ye Zuan, na nagtatago sa likod ng isang puno, ay mabilis na nag-iisip sa takot. Sa ngayon, mayroon siyang malaking kaaway. Kung hindi niya siya inalis, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Sa makatuwid, iniisip ni Ye Zuan kung paano gamitin ang 2 DevR point para patayin si Chen Qiang. Kung tatakbo ako ngayon, tiyak na hindi ako maaabutan ni Chen Qiang. Gayunpaman, kung babalik siya sa Lianian City, malalagay sa panganib si Qing Qing. Sa makatuwid, dapat mamatay si Chen Qiang. Panipi, napaisip siya. Kasabay nito, mabilis siyang nag-browse sa menu ng DevR system upang makita kung mayroong anumang angkop na pamamaraan sa paglilinang. Mayroong maraming mga bagay sa menu ng DevR system. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay maaari lamang ipagpalit pagkatapos maabot ang isang tiyak na kondisyon, tulad ng paglusot sa ika-6 na yugto ng martial path. Haha, nakuha ko. Tiger Roar Shattering Dragon Roar. Nagningning ang mga mata ni Ye Zuan nang agad siyang nakipagpalit sa cultivation technique. Kabanata 27. Ang martial art na ito ay tinawag na Tiger Roar Shattering Dragon Roar. Bagamat isa lamang itong level 5 martial art, nangangailangan ito ng 3 DevR points. Bukod dito, tiyak na sulit ito dahil ito ay isang soundwave martial art. Maaari itong agad na maglabas ng soundwave attack upang pasiglahin ang utak ng kalaban at maging sanhi ng paghinto nila. Chen Qiang, mamatay ka. Pagkatapos makipagpalitan ng martial art na ito, agad na lumabas si Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang patayin si Chen Qiang para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Lumingon din si Chen Qiang sa isang iglap at naglabas ng suntok. Gayunpaman, nang ang kanyang kamao ay malapit ng dumapo sa katawan ni Ye Zuan, ang huli ay biglang ipinadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang lalamunan. Umuungol, agad na umalangaw ang isang nakakabasag lupa na tunog. Ito ay parang ugong ng isang mabangis na tigre. Kasabay nito, isang invisible sound wave ang kumalat. Naramdaman lamang ni Chen Qiang ang dagandong sa kanyang mga tainga. Parang may laks-laks ang karayom sa ulo niya. Napakasakit noon. Pumunta ka sa impyerno. Habang si Chen Qiang ay tulala, si Ye Zuan ay lumapit sa kanya at winalis ang kanyang espada. Kaagad pagkatapos, lumipad palabas ng paalang ang ulo ni Chen Qiang. Patay. Flop. Bumagsak sa lupa ang walang ulong bangkay. Dugo ang tumalsik ng mahigit 1 metro ang taas. Ang malaking boss na ito ay pinatay sa wakas ni Ye Zuan. Napakahirap noon. Half-half. Tiningnan ni Ye Zuan ang bangkay ni Chen Qiang sa kanyang paanan at nakahinga ng maluwag. Ang susi sa labanang ito ay ang small revitalizing pill na binitawan ni Chen Qiang. Kung wala ito, natakot si Ye Zuan na maaari lamang siyang tumakbo. Bukod dito, may panganib na mahuli ni Chen Qiang. Malapit na iyon. Kung alam kong kapaki-pakinabang ang paglipat na ito, hindi ko na sana ipinagpalit ang bursting spiritual pill. Bulong ni Ye Zuan. Ang pag-atake ng Soundwave ay napakabihirang. Malamang wala sa buong Lianian City. Kung tatanggalin ang martial art na ito, malamang na magdulot ito ng bloodbath. Sa makatuwid, nagpasya si Ye Zuan na itago ito sa ngayon. Kailangan pa niyang pag-isipan kung ibebenta ito sa Ye family. Matapos mamatay si Chen Qiang, hinanap ni Ye Zuan ang kanyang katawan saglit. Gayunpaman, wala siyang nakitang mahalagang bagay. Kaagad, bumalik siya sa kanyang dinadaanan at natagpuan ang bantay ng pamilya Chen na hindi makalakad. Second Master, hindi napigilan ng guard ng Chen family na sumigaw nang makita niya ang isang figure na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya mula sa dikalayuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, hindi sumagot ang figurang iyon. Naging sanhi ito ng marahas na pagtibok ng kanyang puso. Maaaring si Ye Zuan. Isang posibilidad ang pumasok sa isipan ng gwardya ng pamilya Chen. Ngayon lang, narinig niya ang sigaw ni Ye Zuan at Chen, ngunit hindi niya alam kung sino ang nakaligtas. Sa sandaling ito, ang bantay ni Ye Zuan. Patay na ang ikalawang guru mo. Tell me, where's the girl you captured? Tanong ni Ye Zuan habang tinitiis ang kanyang mabibigat na pinsala. Matapos makita ang mukha ni Ye Zuan, nanlamig ang puso ng gwardya ng pamilya Chen.
Si Chen Qiang ay isang martial artist sa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial Dao. Paano naging posible iyon? Ngunit ito ang katotohanan. Gulat na gulat pa rin ang gwardya ng pamilya Chen. Biglang kumislap ang malamig na liwanag. Hinawakan ni Yezuan ang kanyang espada sa kanyang leeg at malamig na sinabi, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka sumagot, maaari kang pumunta at samahan ang iyong pangalawang guro. 3, 2, hindi, magsasalita ako. Magsasalita ako, sa isang bahay sa kanluran ng lungsod. Ang eksaktong lokasyon ay, ayaw mamatay ng bantay ng pamilya Chen kaya mabilis siyang umamin. Very well, kung totoo ang sinabi mo, bibigyan kita ng 5,000 pilak. Pero kung hindi totoo, sisirain kita. Malamig na sabi ni Yezuan. Pagkatapos ay nakakita siya ng ilang baging at itinali ang bantay ng pamilya Chen. Sabay takip sa bibig ng guard. Bagamat umamin ang bantay ng pamilya Chen, hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan ni Yezuan. Kung ito ay isang kasinungalingan, sino ang makakaalam kung nasaan si Zhu Qingqing? Pagkatapos nito, mabilis na bumalik si Yezuan sa Lianian City. Sa isang tiyak na patio sa Lianian City. Sok. Napakalambing nitong babaeng ito. Sinabi ng pangalawang guro na kapag hindi siya babalik ngayong gabi, magiging atin na ang batang babaeng ito. Saan nagpunta ang Second Master? Paano ko malalaman? Pero dahil sinabi ni Second Master, bakit hindi muna tayo magsaya ng magkapatid? Anyway, parang ayaw ni Second Master sa mga babae. Panipi, magandang ideya iyon. Nagmula sa looban ng malaswang tawanan ng 2 tao. Nariyan din ang tunog ng isang batang babae na humihikbi. Malinaw, ang batang babae na ito ay si Zhu Qingqing. Naalala niya na sa isang restaurant pala siya kumakain. Habang kumakain siya ay bigla siyang nakatulog. Nang magising siya, narinig niya ang usapan ng 2 taong ito. Kaagad, sabik na sabik siyang sumigaw, ngunit napuno ng tela ang kanyang bibig, kaya hindi siya makapagsalita. Sa dilim, 2 figure ang unti-unting lumakad patungo sa kanya. Gayunpaman, si Zhu Qingqing, na ang 4 na paa ay nakatali, ay may iling lamang ang kanyang ulo ng buong lakas. Puno ng luha ang mga mata niya at umiiyak na siya. Bata, huwag kang mabalisa. Papakainin ka naming magkakapatid. Nang bumagsak ang kanyang boses, maririnig ang tunog ng paghuhubad ng damit. Kuya, you can't do this. Last time, ikaw ang nauna. This time, it should be my turn. Fine, second brother, why are you being so calculative? Why don't we do it together? Salit-salit tayo. Gustong mamatay ni Zhu Qingqing. Gayunpaman, napuno ng tela ang kanyang bibig at hindi man lang makapagsalita, pati na rin ang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila. Bukod dito, nakatali ang 4 niyang paa at hindi siya makagalaw. Kung gusto niyang magpakamatay, kailangan niyang umasa sa malaking bato sa tabi niya. Gayunpaman, habang naghahanda siyang magpakamatay, sunod-sunod na yabag ang dumating mula sa labas ng patio. Tapos, biglang bumukas yung pinto. 2 beses na kumislap ang malamig na liwanag at ang 2 figures sa harap ni Zhu Qingqing ay natamba. Natigilan si Zhu Qingqing. May dumaan kaya na eksperto at narinig ang usapan ng 2 at iniligtas siya. O marahil, gusto nila siyang kidnapin at gawin ang lahat ng uri ng mga bagay. Gayunpaman, nang marinig niya ang boses ng taong dumating, sa wakas ay lumuwag ang tensyon niyang mga ugat at nahulog siya sa yakap ng taong dumating. Ang taong ito na sumugod ay si Yezuan na kinaladkad ang kanyang mga pinsala pabalik sa Lianian City. Huwag kang umiyak. Mabilis na tulungan mo akong bumalik sa Ye family. Malubhang nasugatan ako at mamamatay ako. Namutla ang mukha ni Yezuan habang ginagamit niya ang kanyang espada para putulin ang mga lubad sa katawan ni Zhu Qingqing. Ngayon lang, pagkatapos ng labanan kay Chen Qiang at makakuha ng 3 Devour Point, hindi niya ipinagpalit ang 100 Flower Dew. Sa halip, ipinagpalit niya ang Tiger's Roar Shattering Dragon's Roar. Bilang karagdagan, tumakbo siya pabalik at ang kanyang mga pinsala ay malubha. Sa sandaling ito, isa na siyang palaso sa dulo ng paglipad nito. Tinataya niya na ang sinumang random na tao sa ika-4 na yugto ng martial path ay maaaring pumatay sa kanya. Wuuu, pasensya na, umiiyak si Zhu Qingqing habang tinutulungan niya si Yezuan na tumayo at nagmamadaling bumalik sa Ye family.
Habang nasa daan, ang kamalayan ni Ye Zuan ay mabilis ding humihina. Inakbayan lang siya ni Zhu Qingqing at tumakbo pabalik sa Ye family. Nang marating nilang dalawa ang Ye family, si Ye Zuan ay nahimatay na. Gayunpaman, bago siya nawalan ng malay, sinabi niya kay Zhu Qingqing ang tungkol kay Chen Qiang. Nang marinig ito ni Ye Zhang at ng apat na elder, agad silang nagdala ng malaking halaga ng gamot sa pagpapagaling. Si Ye Zuan ang kinabukasan ng Ye family. Kung mamatay siya, masisira ang lahat. Kabanata 28. Noong gabing iyon, nagkakagulo ang buong Ye family. Si Ye Zhang, ang apat na matatanda, at ang iba pang mga nakatataas ay nagulat na kaya nilang lumunok ng itlog. Talagang pinatay ni Ye Zuan si Chen Qiang ng Chen family. Iyon ay isang mid-stage 6th stage martial path martial artist. Si Ye Zuan ay 15 taong gulang lamang. Tao pa ba siya? Nang malaman ito ni Ye Zhang at ng iba pa, agad silang nagpadala ng mga tao sa maliit na kagubatan upang patayin ang gwardya. Sabay-sabay nilang inilibing ang katawan ni Chen Qiang na parang walang nangyari. Pagkatapos ng isang gabi ng paggaling, bahagyang bumuti ang mga pinsala ni Ye Zuan. Nang magising siya, nakita niya ang dalawang magagandang figure na nakahiga sa kanyang kama. Sila ay sina Zhu Qingqing at Liu Yi. Aray, sobrang sakit. Umupo si Ye Zuan at napahawak sa kanyang dibdib na nakakunot ang noo. Kahit na ang mga table tas at gamot na ininom niya kahapon ay ang pinakamahusay sa Ye family, tiyak na hindi ito kasing epektibo ng 100 flower do. Kaya, kakailanganin niya ng ilang oras upang makabawi. Ye Zuan, gising ka na. Biglang itinaas ni Zhu Qingqing ang kanyang ulo. Nag-aalala siyang baka magpakita si Ye Zuan ng mga sintomas sa kalagitnaan ng gabi, kaya hindi siya nakatulog. Ang boses ni Zhu Qingqing ang gumising kay Liu. Si Liu ay hindi isang martial artist, kaya hindi siya maaaring manatiling gising tulad ni Zhu Qingqing. Young master, gising ka na. Tinakat mo si Liu Yi. Kakagising lang ni Liu, ngunit agad siyang lumapit at niyakap si Ye Zuan habang umiiyak. Liu, hawakan mo ang aking sugat. Si Ye Zuan ay sumipsip ng malamig na hangin habang ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. Nagmamadaling binitawan siya ni Liu Yi. Hinaplos ni Ye Zuan ang kanyang buhok at sinabing, hindi ganoon kadaling mamamatay si Young Master. Ang pangalawang master ng pamilyang Chen na iyon ay nasa kalagitnaan ng 6th stage martial path, ngunit pinatay ko pa rin siya. Sige, pumunta at ipaalam sa panganay na tiyo. May sasabihin ako sa kanya. Panipi, pupunta si Liu Yi ngayon. Nagmamadaling tumayo si Liu, at umalis. Pagkaalis niya, maingat na pinalaki ni Zhu Qingqing si Ye Zuan at nagtanong, okay lang ba ang katawan? Not bad, I won't die. However, at this rate, it will take at least 10 days to half a month para makarecover. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Imposibleng nakahiga siya sa kama sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Sa makatuwid, kinailangan niyang kumuha ng ilang DevR points at palitan ang mga ito ng isang bote ng 100 flower do. Sa kabutihang palad, dumating ka sa tamang oras kahapon, kung hindi ay. Namula si Zhu Qingqing. Nang maisip niya ang nangyari kagabi, nag-goosebump siya. Haha, kung hindi, tapos ka na sa dalawang matandang yan. Ngumisi si Ye Zuan. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, binigyan siya ni Zhu Qingqing ng isang sampal sa hita. At the same time, she said coquettishly, what do you mean by that? If you say that again, I'll slap you to death. Tsaka, ang bagay na ito ay ikaw ang sanhi noong una. Huwag kang umasa na gagantihan kita ng aking katawan. Nalungkot si Ye Zuan at walang magawang sinabi, sino ang gustong italaga mo ang iyong sarili sa akin? Napakaraming magagandang babae sa lansangan. Ano, ikinukumpara mo ako sa kanila? Umirap si Zhu Qingqing at binigyan ng isa pang sampal si Ye Zuan. Oo, hindi sila may kukumpara sa iyo. Nagmamadaling sumang-ayon si Ye Zuan. Kasabay nito, naisip niya sa kanyang puso, syempre hindi sila marahas na gaya mo. Sa kanyang alaala, si Zhu Qingqing ay isang diyosa noong siya ay bata pa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa muli niyang pagkikita makalipas ang ilang taon, magiging matigas na babae ito. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zhang at ang apat na matatanda. Nang makita nilang gumaling na si Ye Zuan, tuwang-tuwa sila.
Mas masaya pa sila kaysa noong bumalik si Ye Zuan sa Ye family. Dahil sa kanilang pag-aalala, medyo hindi komportable si Ye Zuan. Sa makatuwid, direktang sinabi ni Ye Zuan, "Tiyo, nilinis mo na ba ang katawan ni Chen Qiang at ang katawan sa bahay sa kanluran ng lungsod? Nagpadala na ako ng mga tao para alagaan ito. Tiyak na hindi makakahanap ng anumang pahiwatig ang Chen family. Ikaw naman, paano mo napatay si Ye Zhang?" Tinanong ni Ye Zhang ang tanong na gumugulo sa kanila buong gabi. Noong oras na iyon, tinambangan ko siya. Bukod sa explosive spirit peel na nakuha ko mula sa 18 mountain ranges ng Lianian, pansamantala akong nakalusot sa mid-6th level ng martial path. Kaya naman nagawa ko siyang patayin. Casual na gumawa ng dahilan si Ye Zuan. Ano, ang explosive spirit peel? Bulalas ni Ye Zhang. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tila hindi ito ang pangunahing punto. Kaya naman, muli siyang sumigaw, ang explosive spirit peel ay maaaring pansamantalang itaas ang antas ng isang martial artist. Napakahalaga nito, kaya, bago mo ito kinuha, nakalusot ka na sa ika-6 na antas ng martial path. Tama na yan, hindi ito itinago ni Ye Zuan sa pagkakataong ito at direktang tumango. Boom! Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Ye Zuan, lahat, kabilang si Zhu Qingqing, ay nagulat. Ang isang 15 taong gulang na pang-6 na antas ng martial artist ay talagang isang sobrang henyo. Kung siya ay ilalagay sa Shattering Cloud Sect, tiyak na maaalagaan siya ng gusto at maging isang alagad ng isang dalubhasa. Talagang pinagpapala ng langit ang aking Ye clan. Sa hinaharap, ang iyong mga tagumpay ay nasa ika-8 antas man lang ng martial path. Siguro kahit nasa ika-9 o ika-10 antas ng martial path. Sino ang nakakaalam, baka magkaroon ka pa ng pagkakataong makalusot sa True Spirit Realm. Medyo incoherent na si Ye Zhang. Ang True Spirit Realm ay isang kaharian sa itaas ng ika-10 antas ng martial path. Sinasabing ang Sect Master ng Shattering Cloud Sect ay isang True Spirit Realm expert. Si Ye Zhang at ang 4 na Elder ay natuwa sandali. Pagkatapos, sinabi nila, "Ye Zuan, kung mas malakas ang iyong lakas, mas maraming pagkilala ang matatanggap mo pagkatapos mong makapasok sa Shattering Cloud Sect. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang sa akin." Oh, tapos hindi ako magalang. Panipi, nagliwanag din ang mga mata ni Ye Zuan. Ano ang kulang sa kanya ngayon? Siyempre, pera iyon. Tilak. Noong nagsasanay ako sa 18 mountain ranges ng Lianian, hindi ko sinasadyang nakuha ang mana ng isang nakatatanda. Sinabi niya na ang aking pangangatawan ay napaka-espesyal at kayang lunukan ang anumang makalangit na material at makamundong kayamanan at i-convert ito sa espiritual na kapangyarihan. Kaya tito, kung mayroon kang magandang ibigay sa akin. Si Ye Zuan ay gumawa ng isa pang dahilan. Ano, si Ye Zhang at ang iba ay natigilan. Anong klaseng pangangatawan ito? Ye Zuan, nagbibiro ka ba? Maaari mong lunukan ng anumang makalangit na material at makalupang kayamanan at i-convert ito sa espiritual na kapangyarihan. Hindi makapaniwalang tanong ni Ye Zhang. Tito, sa tingin mo ba makakalusot ako sa unang bahagi ng ika-6 na antas ng martial path mula sa isang pile sa napakaikling panahon? Lumingon si Ye Zuan at nagtanong. Sa katunayan, ang bilis ng paglilinang na ito ay talagang kakaiba. Sobrang nakakaloka. Kahit sa Shattering Cloud Sect, walang ganito. Kung ganoon, magkano ang kailangan mo? Nagdududang tanong ng unang matanda. Mga 10 million silver worth of heavenly material and earthly treasure. Siyempre, ayos din ang mga armas at mga katulad nito. Sa pangangatawan ko, kahit ano ay kaya kong lunukan, maging ang mga bangkay ng mga demonyong halimaw. Hindi binalak ni Ye Zuan na itago ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang madagdagan ang kanyang lakas. Kung mag-away ang Ye clan at ang Chen clan, makakatulong siya. 10 milyong pilak ay maaari lamang makatulong sa iyo na makalusot. Nilunok ni Ye Zhang ang kanyang laway. Kabanata 29. Ito, nagulat si Ye Zhang at ang iba pa na hindi nakaimik. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Ang treasury ng ating Ye clan ay malamang na mayroon lamang higit sa 10 milyong pilak, nag-alinlangan si Ye Zhang. Sa oras na ito, Liuer, kumuha ka ng panulat at papel. Biglang sinabi ni Ye Zuan kay Liuer. Bumalik si Liuer sa ilang sandali.
Pagkatapos ay isinulat ni Yezuan ang Tiger Roar Shattering Dragon Roar sa harap ni Yezang at ng iba pa. Ano? Isang soundwave martial art. Ito, nagulat si Yezang at ang iba pa. Lalong nabigla ang apat na matanda sa likuran nila. Lahat sila ay nasa ikapitong yugto ng martial path at nakikita na ang martial art na ito ay pambihira. Ang ikalimang baitang martial art, ang Tiger Roar Shattering Dragon Roar, ay talagang maihahambing sa ika-6 na baitang martial art. Sa tansya ko, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong pilak. Gulat na sabi ng unang matanda. Ngayon, si Yezang at ang iba pa ay kumbinsido. Hindi pa nila narinig ang martial art na ito. Sa martial arts na ito, ang kabuuang lakas ng Ye Clan ay tataas ng 1 o 2 level. Pagdating ng panahon, hindi magiging problema ang pakikitungo sa Chen Clan. Pagkatapos magsalita ni Yezang, lumingon siya kay Yezuan at sinabing, "Sige, kukuha ako ng isang tao na magdadala ng lahat ng magagandang bagay mula sa treasury." Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya at bumalik sa ilang sandali. Personal pa niyang dinala ang isang malaking treasure chest. Ito ang lahat ng kaba ng ating Ye Clan. Ito ay nagkakahalaga ng mga 13 milyong pilak. Yezuan, ang Ye Clan natin ay nakasalalay sa iyo, same time na sinabi ni Yezang kay Yezuan. Ang dahilan kung bakit handa niyang ibigay ang cultivation resources na ito kay Yezuan ay dahil hanggat kaya nilang alisin ang Chen Clan, hindi ba ang mga yaman ng Ye Clan ay kabilang sa Chen Clan? Sige, kuya-kuya, umalis muna kayong lahat. Pinalayas ni Yezuan ang lahat at sinimulang kainin ang mga kayamanan isa-isa. Ang mga halamang gamot, tabletas, ores, armas, lahat ng ito ay kinain ni Yezuan. Nakain na niya ang isang small revitalizing pill na nagkakahalaga ng 3 milyong pilak. Sa mga item na ito, siguradong makakalusot siya sa kalagitnaan ng ika-6 na yugto ng martial path. Wala pang 1 minuto, nilamon na niya ang lahat ng heavenly treasures at earthly treasures na ito. Sa gitna ng tunog ng system notification, nakalusot din siya. Ding! Congratulations sa host sa paglusot sa gitnang yugto ng ika-6 na antas ng martial path. Sa kasalukuyan, mayroon siyang kabuoang 13 devouring points. Agad naman siyang nagpalit ng isang bote ng 100 flowers dew at ininom iyon. Ang 100 flower dew ay isang magandang bagay. Mabilis nitong mapagaling ang mga panloob na pinsala. Sa tansya niya, 1 araw lang ang kailangan niya para makarecover sa kanyang pick. Ang 100 flowers dew ay nangangailangan ng isang devouring point, kaya mayroon pa rin siyang 12 puntos. Sumunod, ginamit niya ang mga lumamon na puntos upang ipagpalit sa ilang rank 5 martial arts. Sa Ye family, ang pangunahing lakas ay ang ika-6 at ika-5 yugto pa rin ng martial path, kaya pinakamainam na magpalit ng grade 5 martial art. Uncle, ito ay 6 na rank 5 martial arts at isang rank 6 na martial arts. Mabilis na kumuha ng isang tao upang kopyahin ang mga ito para matuto ang mga angkan. Gayun din, kung maaari, ibenta ito ng direkta sa Lin Clan. Kailangan ko pa rin ng malaking halaga ng cultivation resources. Ibinigay ni Yezuan ang ilang martial arts techniques. Kinuha ni Yezang ang stack ng martial arts techniques na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong pilak. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagmamadaling sinabi, "Okay, kukuha ako ng kumopya agad." Nakikita niya na ang rank 5 martial arts technique na ito ay mas mahusay kaysa sa Ye family. Ang kabuuang halaga ay tiyak na higit sa 13 milyong pilak. Matapos paalisin si Yezang at ang iba pa, si Yezuan ay bumagsak. Sa maikling panahon na iyon, pakiramdam niya ay bumalik siya sa paaralan, nangungopya ng takdang aralin sa umaga. Napakasakit ng kanyang mga kamay na maaaring mamatay. "Young master, nagsumikap ka. Tutulungan ka ni Liu sa pagmamasahe." Naglakad si Liu, sa likod ni Yezuan at nagsimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Si Zhu Qingqing, na tahimik sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, "Totoo ba ang konstitusyon ng iyong katawan?" Siyempre totoo, komportableng tumanggaw si Yezuan. Ngunit, may mga armas sa kahon, hindi makapaniwalang sabi ni Zhu Qingqing. "Kung ayaw mong maniwala, bigyan mo ako ng kutsilyo. Lalamunan ko ito ngayon para makita mo." Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Kinuha talaga ni Zhu Qingqing ang isang maliit na kutsilyo at ibinigay ito kay Yezuan, kunin mo. Si Yezuan ay wala ring magawa. Gayunpaman, dahil nalantad na siya, maaari rin niyang ipakita ito minsan. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo at inilagay sa bibig niya. Seryoso ang ekspresyon niya. Young Master, mag-ingat ka, nag-aalalang sabi ni Liu Ye mula sa likuran niya. Sa sandaling ito, ipinalakpak ni Yezuan ang kanyang mga kamay at nilunok ang buong maliit na kutsilyo. Siyempre, pagkatapos niyang itulak ang maliit na kutsilyo, mabilis na lumiit ang maliit na kutsilyo at napalunok. Nilunok mo talaga. Totoo ba talaga ang body constitution mo? Halos lumuwa ang mga mata ni Zhu Qingqing sa kanilang mga socket. Tumayo siya sa harap ni Ye Zuan at nakitang nilunok ni Ye Zuan ang maliit na kutsilyo gamit ang sarili niyang mga mata. Ngayon, wala siyang choice kundi maniwala. Of course, sabi ng mahiwagang senior na yun, I have the devouring physique and can devour the entire world. Kung hindi ka naniniwala sa akin, then take a step forward and watch me devouring you as well. Biglang nagbanta si Ye Zuan. Kung maglakas loob kang lamunin ako, gagawa ako ng malaking butas sa tiyan mo. Medyo nagalit si Zhu Qingqing. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang maliit na mukha ay biglang nagbago. Humajijek siya at sinabing, pagkatapos maayos ang usaping ito, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Anong favor? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. We'll talk about it pagdating ng panahon. Don't worry, siguradong malaki ang mapapala mo. Sinadya ni Zhu Qingqing na pigilan si Ye Zuan sa pagdududa. Why are you being so mysterious? Let's talk about it after this matter is settled. Hindi na nagtanong pa si Ye Zuan. Kung tutuusin, kaharap nila ang isang malaking kalaban. Bagamat ang bangkay ni Chen Qiang ay inilibing na, si Chen Qiang ay nawala kaagad pagkabalik niya sa Lianian City. Tiyak na magsasagawa ng malawakang paghahanap ang pamilya Chen. Sa loob ng ilang araw, malalaman nila na kasali si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pamilya ay may mga impormante sa 4 na pintuan ng lungsod. Bumalik si Ye Zuan ng gabing iyon na may mabibigat na sugat at mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Matapos kunin ni Ye Zuan ang 100 Blossom Dew, nanatili siya sa kanyang silid at nagpahinga. Nagpahinga siya ng kalahating araw. Sa hapon, muling hinanap siya ni Ye Zhang. Ye Zuan, hiniling ko na sa mga tao na gumawa ng mga kopya ng martial arts na iyon. Narito ang isang kopya. Ibebenta ko ito sa pamilya Lin. Sumama ka sa akin, sabi ni Ye Zhang. Pumunta sa pamilya Lin. Saglit na nag-alinlangan si Ye Zuan. Ang pamilya Lin at ang pamilya Ye ay may parehong ninuno. Sa makatuwid, ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng napakagandang relasyon at madalas na may mga alyansa sa kasal. Dati, si Lin Zuir ay engaged na kay Ye Zuan. Gayunpaman, may nangyari mamaya. Nakuha ni Ye Zuan ang devouring system at nawala ang kanyang cultivation. Sa makatuwid, dumating ang pamilya Lin upang kanselahin ang pakikipag-ugnayan. 3 beses ding nakatanggap si Ye Zuan ng regalo sa kasal. Parehong hindi masaya ang magkabilang panig. Mabuti naman, tumango si Ye Zuan. Sa anumang kaso, ang kanyang pinakamalakas na depensa ay ang kanyang mukha. Kung gayon, ang iyong mga sugat. Biglang naisip ni Ye Zhang ang isang problema. It's fine. I've taken so many good things. Mabilis maghihilom ang mga sugat ko. Ikanaway ni Ye Zuan ang kanyang kamay. Kabanata 30. Pagkatapos, sinundan ni Ye Zuan si Ye Zhang sa Lin family. Tinataya niya na ang mga martial arts technique na ito ay maaaring ipagpalad sa isa pang 10 milyong tael ng pilak. Tapos, baka makalusot na naman siya. Gayunpaman, habang tumaas ang kanyang antas ng paglilinang, hindi siya masyadong sigurado sa dami ng mga mapagkukunan na kailangan niya upang masira. Maaaring kailanganin niya ang isa pang 10 milyong tael ng pilak, o kahit 15 milyong tael ng pilak. Gayunpaman, ang halaga ng mga mapagkukunan na kailangan niya sa bawat oras ay tiyak na tataas ng husto. Sa pagkakataong ito, dinala lang ni Ye Zhang si Ye Zuan sa Lin family. Habang nasa daan, pinaalalahanan siya ni Ye Zuan na huwag ibunyag ang kanyang sikreto. Bagamat ang Lin family at ang Ye family ay may magandang relasyon at ibinahagi ang isang karaniwang ninuno, mahirap sabihin ng tiyak pagkatapos ng napakaraming henerasyon. Hindi nagtagal, dinala ni Ye Zhang si Ye Zuan sa Lin family.
Nang makita ng mga gwardya si Ye Zhang, agad nila itong pinapasok. Sa reception hall ng Lin family, nakita ni Ye Zuan ang pinuno ng Lin family, si Lin Ming, na dumating upang kanselahin ang engagement. Kuya Ye, ano ang nagdadala sa iyo dito? Pumasok si Lin Ming sa bulwagan at mabilis na naglakad. Nang makita niya si Ye Zuan, natigilan siya. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa kaguluhang dulot ni Ye Zuan? Oh, nandito ako para pag-usapan ang isang bagay sa iyo, Kuya Lin. Nakangiting sagot ni Ye Zhang. Ito ay isang seryosong bagay at ayaw ni Ye Zhang na i-drag ito palabas. Siyempre, hindi niya binanggit na si Ye Zuan ay nakalusot sa pamamagitan ng paglunok ng mga kayamanan. Ano, pinatay mo si Chen Qiang sa kalagitnaan ng yugto ng 6th Realm at nakuha ang mana ng isang eksperto sa 18 mountain ranges ng Lianyin. Nagulat si Lin Ming matapos marinig ang kwento ni Ye Zhang. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng 15 taong gulang na mid-stage ng 6th Realm. Maraming mahuhusay na kabataan sa Lin family, ngunit ang pinaka-talented ay nasa kalagitnaan ng yugto ng 4th Realm sa edad na 15. Ito ay mga dekada na ang nakalipas. Gayunpaman, si Ye Zuan ay 2 kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Hindi makapaniwala si Lin Ming. Lumapit siya kay Ye Zuan at naramdaman ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa katunayan, ito ay ang kalagitnaan ng yugto ng 6th Realm. Ito ba ang maalamat na break and then rebuild? Hindi maiwasang magtanong ni Lin Ming. Kasabay nito, bumulong siya sa kanyang puso, kung si Lin Zuir ay hindi pinili ng eksperto, kung gayon si Ye Zuan ang magiging pinakamahusay na manugang sa pamilya Lin. Kailangan ko pang pasalamatan si Uncle sa 2 spirit gathering pills. Tumayo si Ye Zuan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sa mga table tasks, hindi niya magagawang i-activate ang devouring system at makamit ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Mukhang iniisip mo pa rin ang usapin ng aking pamilya Lin na masira ang pakikipag-ugnayan. Walang magawang sabi ni Lin Ming. Umiling si Ye Zuan. Hindi po, taos-puso po akong nagpapasalamat kay Tito. Naniniwala po ako sa tadhana, kung akin man ito ay. Hahabuti naman open-minded si pamangkin. Tumango si Lin Ming bilang kasiyahan. Bigla siyang nagkaroon ng plano sa kanyang isipan, paano ito? Titipunin ko ang lahat ng walang asawang babae sa aking Lin family. Pamangkin, tingnan mo. Kung may gusto ka, tuldok. Tiyo, negosyo muna tayo. Panipi, namula si Ye Zuan sa kahihiyan. Naunawaan niya ang intensyon ni Lin Ming. Gusto ni Lin Ming na tipunin ang lahat ng mga babae sa Lin family at hayaan siyang pumili ng isa-isa. Kahit na pumili siya ng ilan, hindi ito magiging problema. Pagkatapos, inilabas ni Ye Zhang ang mga manual ng martial arts na iniutos niya sa mga tao na kopyahin at itali at ibinigay kay Lin Ming. Ito ay, tiningnan ito ni Lin Ming nang may pagtataka at sinabing may gulat na ekspresyon, ang martial arts na ito ay hindi pa lumitaw sa aking Lianyin City dati. Tama, ang mga ito ay naiwan ng dalubhasa sa isip ni Ye Zuan. Kaya dinala ko sila dito upang ipagpalat sa ilang mapagkukunan ng pagtatanim. Kapatid na Lin, alam mo rin na mas mataas ang kakayahan ni Ye Zuan. Kung papasok siya sa Shattering Cloud Sect, tiyak na maaalagaan siya ng husto. Kaya gusto ko siyang alagaan ng buong lakas. Kapag pumasok siya sa Shattering Cloud Sect, maaaring siya ay mapili ng mga elder at matanggap bilang isang direktang disipulo, sabi ni Ye Zhang. Tama si Kuya Ye, sa iyong kakayahan, sapat na para sa iyo na tanggapin bilang alagad ng mga elder ng Shattering Cloud Sect. Si Lin Ming ay isang prangka na tao. Agad niyang tinaya ang mga manual ng martial arts. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Ye Zhang ng 2 baitang, umabot sa ika-7 baitang ng martial path. Habang tinitignan niya, mas lalo siyang nabighani. Pagkatapos, tinansya niya na kung sila ay isusubasta sa isang malaking lungsod, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyong tael ng pilak. Gusto ni Lin Ming na pakasalan ng mga babae ng Lin family sa Ye family. Kaya, direktang nag-alok siya ng 15 milyong tael ng pilak upang itulak ang bangka sa agos. Kung mas magaling si Ye Zuan, mas magiging mabuti ang Lin family. Ang Sky Yuan Sect Protector na tinatawag na Eugene ay walang iniwan para sa Lin family. Nagbigay lamang siya ng ilang mga payo sa Lin family.
Kung hindi, hindi magiging interesado si Lin Ming sa mga bagay na ito. Naayos na ang usapin ng martial arts manuals. Sumunod ay ang usapin ng pamilya Chen. Brother Lin, ngayong napatay na ni Yezuan si Chen Qiang, natatakot akong malalaman ng pamilya Chen ang bagay na ito. Pagdating ng panahon, tiyak na magsisimula ng digmaan ang Chen family sa ating Ye family. Sana, bago pa matapos si Ye Zhang, kinawayan ni Lin Ming ang kanyang kamay at sinabing, Brother Ye, huwag kang mag-alala. Ang Lin family at ang Ye family ay may parehong bloodline. Kung ang Chen family ay maglakas loob na sumama, ang aming Lin family ay tiyak na tutulong. Gayunpaman, kamakailan lamang ay naging malapit ang Chen family sa Wu family ng City Lord Manor, natatakot ako. Ano, may ganyang bagay? Nagulat si Ye Zhang. Mayroong 4 na malalaking pamilya sa Lianian City. Bukod sa Ye, Lin at Chen families, naroon din ang Wu family, na siyang pamilya ng City Lord. Ang City Lord ay mayroong one-finger city guards. Kung tutulungan nila ang Chen family, kahit na ang Ye family at ang Lin family ay nagtutulungan, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Oo, ito ang balitang natanggap ko kamakailan. Gayunpaman, Kuya Ye, huwag kang mag-alala. Bago umalis si Senior Yu, binigyan niya ang aking ama ng isang araw ng mga payo. Ang aking ama ay kasalukuyang nasa pag-iisa. Hanggat siya ay lumabas, kahit ang Wu family ay hindi makakagawa ng anumang gulo. Mabagal na sabi ni Lin Ming. Natural na alam ni Ye Zhang kung sino si Senior Yu. Ang Senior Yu na ito ay ang law protector ng Sky Yuan sect, si Eugene, na kasama ni Lin Ming sa Ye family para kanselahin ang engagement. Kasabay nito, naalala rin ni Ye Zhang na ang patriarch ng Lin family ay matagal nang nasa tuktok ng 7th rank of the martial path. Kung siya ay matagumpay na makalusot sa oras na ito, siya ay nasa 8th rank ng martial path. Sa oras na iyon, bakit siya matatakot sa Wu family? Haha, tapos babatiin ko muna si patriarch. Ngumiti si Ye Zhang at ikinulong ang kanyang mga kamao. Maraming salamat, Kuya Ye. Naikuyong din ni Lin Ming ang kanyang mga kamao. Sa Lianian City, ang pinakamalakas na tao ay nasa tuktok ng 7th rank of the martial path. Maliban sa patriarch ng Lin family, ang ama ng City Lord ng Lianian City ang pinakamalakas. Hanggat ang patriarch ng Lin family ay nagtagumpay, siya ang magiging pinakamalakas na tao sa Lianian City. Kapag kasama siya, magiging maayos ang Lin family at ang Ye family.